Thank you so much, Pastor Dave. Good morning, everyone. Happy Worship Day po. Isang pinakamasayang gawain po sa lupa ay ang magsama-sama po tayo to worship the Lord and to listen to His precious words. Amen? So I am very happy to be here once again. At ang church na ito, ang isa sa pinakamalapit sa aking puso. Ang pastor nyo po ang isa sa ikinukonsider ko pong pinakamatalik na kaibigan. At ang kagandahan po sa church na ito, not just your pastor, ang malapit po sa puso ng inyong lingkod, but even the members of the church. Lalo na po yung mga seasoned members, yung mga pioneering members of this church. Kaya pag kami kumukumusta sa akin, naalala nyo pa ba ako, mahirap po kayong kalimutan. Kasi ito po yung church na napakasarap ding magmahal. Kaya po very dear to my heart ang church na ito. And this morning, si Sophia lamang po ang nakasama ko at si Brother Junjun sapagkat si Ma'am Maris po ninyo ay speaker ng Ladies Fellowship po ngayong umaga. But this afternoon, sila po ay makakasama po natin. So kaya po, ako po yung nagpapasalamat sa masaganang biyaya ng Panginoon sapagkat katulad po ng sinabi po ng iyong pastor, ako po ay galing sa 3-day conference doon po sa Panabo City. And then, nung Friday night, hindi na po ako dumiretso ng bahay. Diretso na po kami doon po sa Sampaloc, Quezon, sa anniversary naman po ng gawain po namin doon. Yun po yung dapat ngayong Sunday. Sapagkat yung schedule po natin ay na-move. And it is good na ang Living Water Baptist Churches ay nasa leadership po natin. So, nagawan po namin ng paraan. Kaya po, sa totoo lang, hindi po available. Ginawang available. Because I want to prove to this church na isa kayo sa hindi ko makakalimutang church. And I believe, alam niyo po yung reason kung bakit napakalapit niyo po sa puso ko po. Pag tinignan ko po ang pastor ninyo at ang mga members ng church na ito, ang isang observation ko talaga, napaka-sincere at genuine sa kanilang buhay paglilingkod sa Panginoon. So maybe yan ang reason kung bakit tayo po ay talagang masasabi nating parang pinagtaling puso talaga, ano po, when it comes to ministry. Kaya I am very happy to be here this morning and it is an additional joy na makita po at makilala po ang mga bagong nakakasama po sa church na ito. So, kayo po'y blessing sa ministeryong ito at hindi po kayo, kundi ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo sa church na ito. Just to encourage everyone, especially those mga bago na nakakasama natin, ang amin pong pinaniniwalaan, ang nagdadala at nagdaragdag talaga ng mananampalataya at ng mga nasa-save sa church ay ang Panginoon. Ang pinagbabatayan po namin dyan, yung Acts chapter 2, verse 47. Ang sabi po ng Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya yung mga members na totoong na-save at nandito ngayon, God-given po kayo. Kayo po'y ibinigay ng Panginoon sa church na ito. At syempre po, pag nilagay kayo ng Diyos sa church, may purpose. And you should find out and discover the purpose of God, why the Lord brought you here, why the Lord saved you, why the Lord brought you here. So, yan po ang problema. Pagka matagal po tayo hindi nagkasama-sama, parang sa introduction pa lang, mauubos na natin ang oras. Ano po? So, kaya sobrang excited ko po lagi. Every time na pumupunta ako sa church na ito, lahat po ng gawain mahalaga para sa akin. Pero let me just express my heart to you na pagka dito po ako pupunta sa church ninyo, talagang yung aking pong, nararamdaman, nandun yung excitement. Siguro because nung mga early years po natin, tayo na po ang magkakasama talaga. At pag pinag-usapan po yung friendship, iba talaga yung friendship na binuo ng Panginoon. Isang bagay na magkakapatid tayo sa Panginoon, pero yun nga ang sabi po ng Bible, like doon sa friendship po namin ni Pastor Dave, at kahit na sila Deacon Manoy, lahat ng mga nandirito, yung parusiya, di po ba? So sabi nga ng Bible, he who had friends must show himself friendly, and there is a friend which taketh closer than a brother. Ganun po kayo sa akin, mga kapatid. Kaya, yun po ay pinatunayan ng ating pong binrasong schedule. Ano po? So, and I'm very happy sa gawain natin sa Quezon.
Isipin nyo kung gaano po sila naging considerate. Anniversary po yun, pero pumayag sila na Saturday po sila. Kaya kaninang madaling araw po kami umuwi. Actually, dito ko na nga po gustong dumiretso kaninang madaling araw. Pero baka naman masyado nyo pong mahalata na sobrang excited ko naman. Ano ho? Sobrang excited naman eh. Kanina po nung naaga ako, pinagalitan po ako ni Pastor Dave, ba't ang aga mo? So, excited po ako lagi. At ang kagandahan sa church na ito, pag nagpunta ako dito, ang ganda pa ng topic natin, giving. Giving. Alam niyo po ba ang giving? Napaka-sensitive topic niyan. Kaya sensitive topic, masyado pong hina-highlight ng marami ito na para bang isang kontrobersiya, samantalang kahit saan namang relihiyong kayo pumunta, may giving naman talaga. Pero magtataka kayo kung saan pa yung Christian church at kung sino pa yung mga nagkiklaim na Christian churches, ito ay parang kontrobersyal para po sa kanila. Mga kapatid, it is good to be educated and to be enlightened, of course, ng salita ng Panginoon concerning this topic. Kaya tatandaan nyo po, ang topic, hindi po ako nagpipreach ha, nagkukwentuhan pa lang tayo ha. Ang topic po ng giving, sensitive po yan. Diba? Sensitive topic yan. Pagka po may mga gustong gumamit ng dahilan, pwedeng gamiting dahilan. Kasi sa church natin may mga giving at kung ano-anong giving. Yan po pwede. At dahil po sa usapan ng pagbibigay, minsan po ang iba bumibigay. Ano ho? Hindi nagbibigay, bumibigay. Kaya sabi ko, ang mensahe po ng giving, ang dami na pong mga pinagpala. Diba? Pero ang dami na rin pong mga nawala. Ano ho? Kaya pumili ka sa dalawa, sa usapan ng giving. Saan ka mapapabilang? Doon sa mawawala o doon sa mapagpapala? Ayan. Kayo po yan. Nasa sa inyo po yan. So, sensitibong topic. Pero dapat yung malaman na ito po scriptural topic. Ibig sabihin, nasa Biblia po yan eh. Di ba? Hindi naman po natin pinag-uusapan to dahil gusto lang ni Pastor Dave na pag-usapan natin to. Hindi naman tayo nagtuturo nito dahil gusto lang nating magturo nito. Kundi ito po'y tinuturo natin dahil mangangaral tayo ng Biblia, believer tayo ng salita ng Diyos, so dapat ipangaral natin kung ano ang nasa salita ng Diyos. Ngayon, kung ang preaching ng giving ay lumalagpas sa kung ano ang turo ng Scripture, then you have your reason not to obey and not to do it. Pag sumobra po at lumagpas sa Scripture, pero hanggat nakikita nyo po nasa scripture yan, he that is of God, heareth God's word. Kung Kristiyano po tayo, kung sa Diyos tayo, makikinig tayo sa salita ng Diyos. And you know what? It is also a sacred topic. It is a sacred topic. Isang banal na paksa. Sapagkat sa lahat ng giving, ito yung giving na ang pinag-uusapan natin ay para po sa banal na gawain ng Panginoon. So kaya yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ngayon, bago po ako magsimula, may kukwento muna ako sa inyo. Kasi ang sabi po nila, alam nyo, ang napapansin ko sa Baptist, wala silang yung mga healing, wala silang ganon. At wala rin silang mga casting out ng demons, ng devils. Diba? Actually po, naniniwala tayo sa healing. Naniniwala rin tayo sa casting out ng demons and devils. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi po tayo nag-ooperate na katulad ng pamamaraan ng operation po nila. Okay? So, pero hindi po totoong wala tayong pagpapagaling. Pagka po prayer meeting, tinatanong kayo, ano healing nyo? Di ba? Di ba? Prayer request. Mga healing ninyo. Lahat ng healing ninyo, atin pong pinapanalangin yan. So, may healing tayo. Amen? At yung iba nga, wala naman sa prayer meeting, panay pa ang healing. Ano? Hindi umati ng prayer meeting, pero ang daming prayer request, ang daming healing, mga kapatid. Kaya, kita nyo, umpisa pa lang, nabe-bless na kayo, di po ba? Namang casting out ng devils. Meron tayo niyan. Okay, may kukwento ko. Kwentuhan muna tayo. Para lang yung mga bago natin, medyo mapalagay ang loob ko sa inyo. No? Okay, so, meron po kasing isang Christian, nakabili ng bahay. Kaso yung bahay na yon, ang image niya, haunted house. Malaki, talagang medyo may kalumaan lang, pero ang mura-mura pong ibinenta ng pong bahay. Di tinanong ng member, sabi niya, Pastor, may binibenta pong bahay doon, ang laki, kaya lang po, haunted house eh. Yun po yung usap-usapan doon, haunted house daw po yun, meron daw pong mga nagpaparamdam doon. Sabi ni Pastor, kapatid, Christian ka na, di ba? Ikaw ba'y nagpapa-apekto pa sa mga haunted house na ganyan? Sabi niya, Christian ka na, wala sa atin yun, hindi tayo para matakot sa ganyan. Di siyempre,
Sabi ng member, thank you, Pastor, ha? Talagang gusto ko lang po makarinig ng words of encouragement sa inyo. Sayang po kasi mura talaga. Ang laki ng property, ang ganda ng bahay, ang laki niyan, may kalumaan lang. Pero sabi niya, kapatid, blessing sa iyo yan. Sige. To cut this long story short, binili. Ang problema po, pagbili niya, unang gabi pa lang. Unang gabi pa lang. Meron pong nakakakilabot na simoy ng hangin. And then, nung matutulog na siya, haya na. Kasi kahit Christian tayo, totoo namang may mga evil spirits. Huwag niyong isipin na pagka-Christian, wala kayong, di ba? Naniniwala tayo. Kaya lang hindi na tayo para ma-possess niyan. Ang dadayain na lang tayo niyan. So, sa madaling sabi po, naramdaman nung gabi na yon. Ang mura nga nung nabili ng bahay, hindi naman siya nakatulog, mga minamahal. Kaya po, kinabukasan, punta siya kaagad kay Pastor. Pastor, kapatid, bakit? Papadedicate mo na ba yung bahay nyo? Sabi, hindi po, Pastor, nag-iisip po ako. Bakit? Kasi unang gabi pa lang po, Pastor, talagang naramdaman ko, totoo, na merong, anong meron? Meron pong evil spirit. Sabi niya, kapatid, Christian kayo, huwag kang padaig dyan. Simple lang ang katapat niyan. Umawit ka lang ng gospel song. Sigurado yan. Sabi niya, oo nga, Pastor, mukhang di ko naisip yun. Okay? Thank you po, Pastor. Sa madaling salita, uwi siya. Heto na naman, kinagabihan, gaya ng kahapon. Naramdaman niya na naman. Pero sabi ni Pastor, gospel song, di ba? Kumanta siya, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. Pagdating ng chorus, sinabayan siya, there is power, wonder. Sumabay yung, sabi niya, ano ba to? Kinabukasan, punta na naman siya kay Pastor. Sabi niya, Pastor, talagang medyo naapektuhan na po ako, Pastor. Sabi niya, ano ba gagawin ko? Bakit? Hindi mo ba kinantahan? Kinantahan ko po, sinabayan pa po ako, Pastor eh. Alam niyo, Pastor, voicing pa, may blending. Sabi niya, hindi biro yung spirito na yan? Sabi niya, kapatid, ganito na lang. Di ba? Attender ka naman ng Sunday school eh. Di ba lagi tayo may memory verses? Ay, opo, Pastor. Wala ka bang mga memory verses? Palagay ko naman, pagka mga verses na ginamit mo dyan, palagay ko, medyo, layas yung masamang spirito na yan. Okay, balik na naman. Nung oras na yon, the same oras, ayan na naman ang hangin. Nagparamdam na naman yung evil spirit. Pero this time, malakas na loob niya kasi ibang klase na to eh. Word of God na yan eh. Alam niyo po, ang binanatan niyang talata nung nararamdaman niya yung talagang yung matindi, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Tatakot din siya kahit papaano eh. Tinuloy po nung sabi niya, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Grabe to, matindi to. Okay? Balik na naman tayo kay Pastor. Pastor, hindi kaya. Ganun ba? Ganito lang, kapatid. Wala nang mahabang usapan. Dalhin mo tong offering basket natin sa bahay ninyo. Okay? Dalhin ninyo! Dalhin mo yung offering basket na yan. Talaga, Pastor? Pastor, hindi nga nakaya ng gospel song eh. Hindi nga nakaya ng memory verses. Basta subukan mo, makinig ka lang. Dalhin mo. Alam niyo po, yun ang pinakapayapang tulog niya doon po sa bahay. Wala nang casting out. Hindi na nagparamdam ang masamang espiritu. Umaasa po ako na wala po tayo sa haunted house ngayong umagang ito. At umaasa rin po akong walang magpaparamdam ng masamang espiritu. Okay? So, ayun po. Dito natatapos ang service natin ngayong umagang ito. Okay. So, ready pa kayo sa preaching? Yan po ang mahirap sa topic na to kasi sensitive siya. Kailangan medyo ikasama muna yung isip ng mga tao. Luke chapter 6, please. Luke chapter 8, sorry. Luke chapter 8 and verse number 36. So, 6:38. Nadali yata ako ng evil spirit. Okay? Kung nakita na po, tumayo po tayong lahat. At ang gawin po natin, sabay-sabay po ang ating pagbasa sa ating pong teksto. Okay? Luke chapter 6, verse number 38. Everybody please, loud and clear, ready, begin. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over,
shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na nagpupuri sa iyo sapagkat tunay na napakabuti mong Panginoon. Lord, we thank you for all the blessings that we are enjoying in this life. And this morning, Lord, as we worship you, as we listen to thy word, may you again bless our hearts, O God. Ikaw po ang siyang umabot ng aming mga puso. Liwanagan mo po ang aming mga isipan patungkol po sa napakasensitibo at sagradong paksang ito. I pray, O Father, that you will again empower your humble servant. Help me, Lord, and fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom. Guide me, O God. Ikaw po ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. At ang aral na ito ay aming pong ariing kayamanan at pagpapalang tunay. Thank you so much. Sa iyo po namin iniaalay ang serbisyong ito at sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala ang pangangaral na ito. Salamat po sa dakilang pribilehiyo. Nawa, ikaw po ang aking pong mabigyan ng sentro sa aking pong pangangaral. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Sino po rito ang pangalan nyo po, Grace? Pakitaas ang kamay. Okay, Grace. Ang tawag nyo rito, Grace Giving. Huwag nyong isipin na ang message nito para kay Grace lang. Okay? So, ito po ay Dave Giving din, mga kapatid. Ito po ay Ethel Giving din. So, ito po, ilagay nyo yung pangalan nyo, ho? Ang giving ay para hindi po kay Grace lang. Ang giving po ay para sa lahat sa atin. Now, ang binasa ko pong text, kung titingnan nyo po, it is actually in a generic form. Ibig sabihin, yung idea ng give dito, hindi po yung isang bahagi lang ang pinag-uusapan, kundi sa pangkalahatan. Kasi katulad ng binanggit ko po sa inyo, sa Bible po, sa kauna-unahang tao pa lang na nilikha ng Panginoon, makikita nyo po na nakadesenyo na po ang giving, ang offering. Hindi ba? Yan nga ang naging issue ni Cain at saka ni Abel. Pareho sila nag-offer. Ang problema lang, yung isa tinanggap, yung isa tinanggihan. Yun po ang dahilan kung bakit dapat maghanda ito ng ating isip na sa usapang paghahandog, pag-aalay at pagbibigay, hindi po lahat ng alay, handog at pagbibigay tinatanggap ng Panginoon. Kaya naman kailangan nating ma-educate at ma-enlighten po sa kung ano ang turo ng salita ng Panginoon. So sa kauna-unahang tao po yan. Pagdating po ng bayan ng Diyos, makikita nyo po na ang giving ay itinuro din. Ito po ay in form of tithes and offering. At makikita nyo po na may mga first fruits givings, di ba? Iba-ibang klase ng giving po na itinuro sa kanya pong bayan. Pagdating ng New Testament, sa usapang panahon po natin, hindi po inabolish ang giving. Ang ibig sabihin po, still, may turo pa rin po sa banal na kasulatan kahit sa bagong tipan, sa panahon po natin na usapang giving. So, ang giving po ay turo at disenyo ng Panginoon mula pa lang sa unang taong kanyang nilikha hanggang sa atin pong panahon. Amen? Now, ang giving, katulad nung aking pong ipinangaral sa inyo at gusto ko pong medyo ibalik sa inyo pong isipan ito, for better understanding and to appreciate more the message that I will be sharing sa inyo po ngayon. Okay. Meron po tayong tinatawag sa Bible na giving for the master. Ang ibig sabihin, directly ang paghahandog, pag-o-offer sa Panginoon. Lahat naman ng giving dapat gawin natin para sa Panginoon. Pero makikita nyo po that in the example of Mary, yung alabaster box of ointment, she prepared that specifically para ibuhos, ialay sa Panginoon. Bunga ng kanyang gratitude. Kasi sabi ko nga, ang giving po, pagka tama ang kaisipan, ito po ay usapin ng affection, appreciation, and adoration. Ang giving po, if you will consider the very concept or teaching of God's Word, ang giving dapat po nakatungtong sa affection, appreciation, and adoration. Ano po yung ibig sabihin ng affection? Magbibigay ka dahil nagmamahal ka. Amen? So, if we really love the Lord, dapat ang puso natin ay maging generous sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Appreciation of all the things that the Lord did in your life. It is but right for us to appreciate Him. Naniniwala po ba kayo na lahat ng bagay pag-aari ng Panginoon?
Naniniwala po ba tayo mga kapatid na wala kang bagay na ini-enjoy sa buhay na ito na hindi sa Diyos nagmula? Aba, pagka sinabi niyong hindi sa Diyos galing yan, delikado yan. Dalawa lang naman ang panggagalingan po ng mga bagay na tinatangkilik natin. It is either galing sa Diyos or doon sa nagsabi sa Kanya. Nakikita mo lahat ng yan? The kingdoms and the glory of them, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako at magpatira pa ka sa akin. Di ba nirebuke ng Panginoon? Di ba? Ang sabi niya, man shall not live by bread alone. Diba? At ang sabi niya, thou shalt not tempt the Lord thy God. So makikita niyo po in that story, in that particular story, that Satan can also offer so many things sa mga tao, sambahin lang siya. Kaya ito yung sagot na bakit may kilala ko, unbeliever naman sila, pero mas mayaman sila kaysa sa amin, mas maganda bahay nila kaysa sa amin, mas maganda sa kanila. Una, ang usapang pagpapala, hindi usapang pera, bahay, at mga sasakyan lang. Hindi yun ang usapang pagpapala. Bagamat, yan po ay kasama sa usapin ng pagpapala. Pero, mga kapatid, huwag kayong magtaka dahil si Satan willing din na magbigay ng kahit ano basta sa kanya ka lang sasamba. Okay? So, importante po yan. So, ang lahat ng bagay, pag-aari ng Panginoon. Kaya ang tama sa ating pagbibigay because of our affection, because of our appreciation, and because of adoration. Pag inaral nyo po sa Bible, yung giving po, isa ito sa usapin ng pagkilala at pagsamba sa ating Panginoon. Remember the wise men? Hindi ba nung pinanganak si Jesus Christ, nung nabalitaan po nila yan, nakarating po sa kanila yan, ayon na rin po sa hula at ayon sa kanilang understanding, alam nyo ang ginawa ng wise men? Naglakbay. At ang kanilang paglalakbay ay upang hanapin si Jesus Christ. Ha? At ang kanilang purpose is to worship Him. Kaya ang sabi nila, where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the east and are come to worship Him. So malinaw po na ang purpose why they are seeking Jesus or looking for Jesus because they want to worship Jesus. And you know what? So Matthew chapter 2 verse number 10. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Okay? At ang sabi po, nung pong nakita nila ang tala, sila po'y nagalak. At nung sila po ay lumapit na at nandoon na sa Panginoon, ang sabi po ng Bible, and they presented unto them gifts, gold, frankincense, and myrrh. Actually po, unto Him. They worship Jesus with offerings. Alam niyo po, itong tatlong bagay na ito, ang dapat dahilan mo kung bakit ka nagbibigay. You are giving because of affection. You are giving because of appreciation. You are giving because of adoration. Kaya ka nagbibigay kasi mahal mo Panginoon. Kaya ka nagbibigay dahil pinasasalamatan mo ang Panginoon. Kasi pag ganyan ang concept natin, kahit gaano kalaki ang giving natin, hindi tayo magmamalaki. Di ba? Hindi tayo magmamagaling. Hindi po kailangan na purihin tayo. Hindi kailangan palakpakan tayo. At lalong hindi kailangan na dahil nagbigay ka at malaking binibigay mo, ikaw nang magmamando at magdidikta sa church. If your mentality and if your mindset is right, that the reason why you are giving, because of affection, because of appreciation, and because of adoration, never natatayog po tayo at mga kapatid, lalo po natin pong kinikilala na ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat. Amen? Dapat bang mahalin ng Panginoon? Madaling sagutin. Amen. Paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa Panginoon? Ang giving po, kung tutuusin, wala pong po pwedeng makabit sa Panginoon sa usapan ng pagbibigay. Again, tayo, may i-recite natin ng mabuti ito. Kaya sana, samahan niyo ako. Huwag niyo hayaang yung evil spirit ang sumabay sa akin. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Binilisan ko na baka sumingit ang evil spirit, mga kapatid. Malinaw na ito po yung example na po pwede nating gayahin, tularan. Ang sabi po, for God so loved the world. Lagi kong binibigyan ng emphasis yung two-letter word na so. Diba? For God so loved the world. Pwede naman sabihin, for God loved the world. Pero niliwanag dito, for God so loved the world. That two-letter word so gave emphasis sa weight
ng pag-ibig ng Panginoon. Ha? Ako po'y Tagalog na Tagalog. Sa mga hindi nakakakilala, Bulakenya ang nanay ko, Bulakenyo ang tatay ko, kaya bulukin niyo ako. Ano ho? Ha? Tagalog na Tagalog po ako, mga minamahal. So kaming mga Bulakenyo, yung mga words namin, ay alam mo, halimbawa lang, may gumawa ng hindi maganda sa iyo. Uy, alam mo, grabe yung ginawa niya. At gayon na lang ang galit niya dahil sa ginawa sa kanya. Yung salitang gayon na lamang, ginagamit na salita yan pagka hindi maibigay ang exact measure. Okay? Ibig sabihin, the love of God is immeasurable, the love of God is incomparable, and the love of God is incomprehensible. Hindi ba? Hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang ginamit na salita, gayon na lamang. Okay? At ito naman, kapanipaniwala eh. Dahil hindi madali na yung kaisa-isa mong anak, na yung kinalulugdan mong anak, ibibigay mo. It means to say that that love is really true and sincere. Amen? Immeasurable, incomparable, kasi wala kang po pwedeng itapat na pagmamahal dyan eh. Incomprehensible kasi parang ang hirap isipin na yung katulad ko, yung katulad mo, yung katulad ng taong makasalanan, pero inibig tayo ng Panginoon. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, kung ang sabi po ng talata, for God so loved the world, at para mapatunayan yung pag-ibig niya sa sanglibutan, He gave His only begotten Son. Sa part naman natin, kung talagang amen tayo na mahal natin ang Panginoon. Pag sinabing, for Pastor Dave, so loved the Lord that He gave. Ano po ang ibinibigay natin dahil sa hindi masukat na pagmamahal natin sa Diyos? Affection talaga eh. Yung idea ng appreciation, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Psalm 116 and verse number 12. Ang sabi po ng psalmist, what shall I render unto the Lord? Anong pwede kong i-offer? Anong pwede kong ibigay? Anong pwede kong ialay? Anong pwede kong ibalik? Ano ang po pwede kong ialay, ihandog sa Diyos? Sa lahat ng benepisyo niya sa buhay ko, mga kapatid, no one can deny that life indeed, particularly your Christian life, is full of God's benefits. Amen? Pag sinabi nating benefits, it means God's favor. Yung mababaw na salita natin dyan, blessing. Ang buhay natin, kung tayo po ay hindi magiging bulag sa katotohanan, ang buhay natin ay buhay na kung saan pinagpala ng Diyos at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. And if you are acknowledging the blessing of God in your life, hindi ba dapat ang kaisipan natin, katulad ng kaisipan ng psalmist, ano ay babalik ko sa Panginoon, ano may handog ko sa Diyos, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Pagdating ng 17 ng Psalm 116, ang sabi niya, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Mga kapatid, ang pagbibigay natin dapat dahil sa pagmamahal, ang pagbibigay natin dapat dahil sa pasasalamat, at ang pagbibigay natin dapat dahil sa pagsamba, adoration. Don't forget the 3-letter A, motivations in giving. What is number 1? Affection. What is number 2? Appreciation. And what is number 3? Adoration. Amen? So yun po. So meron pong giving na directly para sa Master. Nalaman ni Mary na pupunta po si Jesus sa Bethany. Sobra po ang pagpapasalamat niya sa Panginoon eh. Sobrang na-appreciate niya ang Panginoon sa buhay niya. Kaya anong ginawa niya? Yung precious ointment. And if you will have a research about that precious ointment, inaral po ng mga scholars yan. At alam niyo po, ang halaga ng precious ointment, katumbas ng isang taong sweldo ng nagtatrabaho nung kanilang panahon. Tayo po, tithes lang ang pinag-uusapan, nagkakatisuran pa. Yung tithes po, 10%. Yung iba po, offering, na ikaw na magpapasya, natitisod ka pa. Yung iba po, kino-question, may mga first fruits, di ba? Mga kapatid, ito pong babaeng ito, walang nag-utos sa kanya. Dahil po sa tindi ng appreciation niya at pagmamahal niya sa Diyos na nagmahal sa kanya, hindi po siya nang hinayang
na siya ay nag-prepare ng alabaster box of ointment, ng precious ointment, yung spikenard. Ang sabi ng Bible, very costly. And the reason why the Bible said it is very costly because of a year salary. Yun yung amount niya. Ano nangyari? Di katulad nung nangyayari sa panahon natin ngayon. Nung ini-offer ito ni Mary kay Jesus, nagbulungan yung mga tao. Oh, ano-ano kaya mga bulungan nila nun? Ha? Imagination lang. Ang bira, pinagpaguran niya yun eh. I-offer lang doon. Di ba? Naniniwala siya sa mga nagpauto. Di ba? Sometimes ganun po yung mga masasabi nating kung sa mga bagay ng mundo to, gastos ka ng gastos. Ang dami, walang kakwenta-kwentang bagay. Mamasyal ka, pagkatapos ng pasyal mo, tapos na ang lahat. Litrato na lang ang natira sa iyo. Pagka hindi pa naging maganda kuha mo, isinusumpa mo pa. Dahil nga, bakit ganito ang nangyari sa kuha ko? Gumagastos tayo. Ang tanong ko sa inyo, sa lahat ng pinagkakagastusan nyo sa buhay ninyo, alin dyan ang may kinalaman sa Diyos na pinasasalamatan natin? Di ba? Kaya yun ang pinatunayan ng Diyos sa church na ito, at yun din po ang pinatunayan ng church na ito sa Diyos. Na dahil thankful tayo at mahal natin ang Panginoon at sinasamba natin siya, mga kapatid, hindi mayayaman ng members na ito kung bakit naitayo ang building na ito. Hindi mayayaman ng members ng church na ito para may accomplish ang lahat ng naging project. Mga kapatid, ang masasabi lang natin, natutunan ng church na ito na mahalin ang Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, kilalanin at sambahin ang Panginoon. Amen? Yun po ang reason, mga kapatid. Kaya ang sabi nila, sayang naman. Meron pong isang buo ang loob. Diba? Pero sira ang kaisipan. Sino yan? Si Judas. At naniniwala ako sa inyo, naniniwala ako na sa inyo, marinig nyo pa lang yung Judas, medyo negative na kaagad ang impression natin. Samantalang hindi naman lahat ng Judas sa Bible. Diba? Kasi si Judas Iscariot lang naman po yung, pero pagka ang pangalan mo, Judas, parang kahit jeepney driver, masama ang impression sa iyo. Kasi minsan mababasa nyo sa jeepney, di ba? God knows who does not pay. Di ba? Yung Judas nila, pangalan ni Judas ang spelling God knows who does not pay. So very bad yung impression. And you know, in the story of Mary, itong si Judas yung talagang vocally nagsabi sa kanya, ano yung layunin ng pagsasayang na yan? Kung binenta mo yan, pinamigay mo sa mga mahihirap. Matindi. Mukhang mahusay sa kapwa-tao. Pero hindi. Sinabi rin ng Bible na kaya lang niya sinasabi kasi siya ang may hawak ng supot. Walang makukurakot. Oo, kaya mahirap kung ito'y napabilang sa mga opisyal natin ngayon. Ano? Siguradong panay din ang galaw nito sa marami pong mga bag blessing ba yun? Hindi blessing yun Issue yun Di po ba? So mga kapatid, sinaway siya ng Panginoon. Ang ginawa ng babaeng ito, hindi makakalimutan. Pagkilala po yan And in fact, may kinalaman po yan sa gagawin ng Panginoon sa atin. So kaya mga kapatid, tandaan nyo po na sa usapan ng giving, tanging ang mga hindi sa Diyos o yung mga mali ang puso sa Diyos, yun po yung magkakaroon ng negatibong pagtanggap. Yes, ang church hindi dapat matakot na ituro po ang dapat ituro sa mga miyembro. Mga kapatid, ano man ang isipin ng tao, sa church naman na yan, pera-pera lang Alam nyo po, kahit walang sabihin ng tao, pag ang church pera-pera talaga, mabagabag tayo. Pero kahit ano ang sabihin ng mga tao, as long na alam natin that the reason why we are teaching that the reason why we are applying that the reason why we are practicing that, because we believe that the Bible is true, that the Bible is right, and it is but right for me. After enjoying so many blessings in my life, tama lang na parangalan ko ang Diyos. Okay? Proverbs chapter 3. Nakakasunod po kayo? Maiksi lang po akong mag-preach. Mga 3 hours lang po, tapos na po tayo. Wala pong lalayas. Ang lalayas po, baka siya yung nandun sa haunted house. Proverbs 3, 9 and 10. Everybody please. Proverbs 3, 9 and 10. Ready, begin. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Aralin niyo po mabuti yan.
Ang sabi po, parangalan ang Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, affection, appreciation, and adoration. Now, meron pong giving directly for the master. Meron pong giving for the ministry and missions. Yan po yung ipinakita po ng mga mananampalataya, particularly in Jerusalem o sa early church. Pinapractice nila ang giving na kung saan, like in Philippians chapter 4, how the Apostle Paul expressed his gratitude, very thankful siya. Philippians chapter 4, verse number 10. Philippians chapter 4 and verse number 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Okay? Para ma-appreciate natin, ituloy-tuloy na po natin. Tuloy-tuloy po hanggang verse number 19. Ang sabi niya, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse number 13, I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Verse number 14, notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Verse number 15, now ye Philippians know also that, listen to this, in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, okay, but ye only. Ito po yung giving for mission, for the ministry. Tinuturo po ng Bible yan. Verse number 16. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Kasi ang sabi niya, kung ang pag-uusapan siya, but I have all, okay, and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which are sent from you, an odor of a sweet smell, ang sabi niya, a sacrifice, acceptable, well-pleasing to God. Verse number 19, promise, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Mga kapatid, may giving for the master, directly for the master. May giving for the ministry and for the mission. At meron din pong giving for the man of God. Tingnan niyo po ang sabi ng Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Okay, hindi ako hingi ng pasensya sa inyo kasi ang ating pong pangangaral, hindi dapat yung salita lang ng tao, dapat Biblia talaga. Kaya kung marami po tayong mga talata na binabagtas mga kapatid at binabasa, ito'y patunay lang na talagang ang pinag-aaralan natin dito, Word of God. Kasi mahirap to, sensitibo yung topic natin, hindi pwedeng sasabihin ko lang kung ano yung gusto kong sabihin. Ang kailangan sabihin ko sa inyo, yung makikita nyo at mababasa nyo, Biblia talaga yan. Okay? Galatians chapter 6 and verse number 6. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So giving for the man of God, giving for the ministry. Giving for mission, giving for the ministry. Giving for the missionary. Yun po ang malinaw na makikita natin. Ngayon, yung binasa po natin pangkalahatan. And in fact, kung babasahin po natin at aalamin po natin yung inyo pong scripture reading kanina, at yung pong ibinibigay nating talata pagka mag-o-offering, yung pinagkuhanan natin ng cheerful giving. Ang context po niyan, nangailangan po ng relief, mga kapatid. Meron pong matinding pangangailangan. Kailangan po ng kawang gawa. Kailangan po ng pagtulong. Kaya sa Biblia, itinuturo po, giving for the master, giving for the ministry, giving for mission, giving for the man of God, giving for mankind. Ang ibig sabihin, talagang sa usapan ng pagbibigay, talagang maganda rin na marunong tayo na kumalinga sa ating kapwa-tao. Opo. Kaya yung pong sinasabi rito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang context niyan, yung pong giving of the Macedonian churches, na talagang sa kanilang matinding pagmamalasakit, sa naging katayuan at naging sitwasyon po, sila ay nagpadala ng kanilang relief, mga kapatid. Kaya contextually speaking, hindi po yan offering dito.
Yan po ay masasabi nating puso, attitude ang pinag-uusapan. Kaya maganda na ito po ay klarong-klaro sa mga totoong Kristiyano. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Ang blessing po, mga kapatid, ayon sa disenyo ng Panginoon, yan po ay bunga ng ating pong katapatan at pagbibigay. A faithful man shall abound with blessing. So faithfulness is the key for all of us to be blessed. Pero kung ikaw yung sabi mo, Kristiyano ka, tapos medyo negatibo ka pag pinag-usapan giving, na para bang ang pakiramdam mo, iniisahan yata tayo naloko yata tayo Mga kapatid, kaya nga may Biblia tayo para ikaw na mismo ang magsuri na ito ba ay para sa kapakanan ng pastor lamang, ito ba ay para po sa motibong pangmakasarili lamang, o ito po ay klarong-klaro na turo ng banal na kasulatan. Huwag mo nang i-claim na Kristiyano ka kung negatibo ka sa turo ng Biblia. If you are a genuine believer, you should agree kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng Kristiyano ka, negatibo ka sa turo ng Panginoon. Hindi po pwedeng a-attend ka na ikaw ay may mabigat na kalooban sapagkat ang Diyos ang nag-utos. Huwag pabayaan ng pagtitipon. Kaya dapat, kung ikaw ay tunay na sa Diyos, masaya kang uma-attend. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And I want all of you to understand that even giving, ito po ay turo at salita at utos ng Panginoon. Kaya ang dapat, magbibigay tayo cheerfully. So ang message natin ngayong umagang ito, ang title, let us enjoy giving. Ito ang mensahe na nasa hulihan yung title. Diba? Don't just give. You enjoy giving. Mga kapatid, isang bagay na naobserbahan ko, kapag ka ang isang bagay ginawa mo na napilitan ka, ikaw mismo hindi masaya eh. Diba? Ngayon, ang tanong ko po, halimbawa lang, ikaw yung recipient, diba? Okay, ang isang taong nagbibigay na hindi bukal sa puso, kapag ka hindi po buluntad sa kanyang kalooban, ang tanong, anong klaseng damdamin meron siya? Kapag ka napipilitan, hindi masaya na nagbibigay ka, na napilitan ka lang. Kaya itinuturo dito, hindi yung klase ng giving, kundi yung puso na dapat taglay natin pag magbibigay tayo. Balikan nyo po, ang sabi, every man according as he purposeth in his heart. Pinagpasyan mo, pinagdesisyonan mo yan, naintindihan mo yan, mula sa puso mo yan. Yan ang gusto ng Diyos na klase ng pagbibigay. Kahit na magbigay ka ng tithes, kahit na magbigay ka ng offering, kahit magbigay ka ng first fruits, kahit magbigay ka para sa building fund, kung lahat ng yan ginawa mo na napipilitan ka lang, at pagkatapos niyan, ang dami mong sinasabi, hindi po yan pagpapalain ng Panginoon. Importante na masaya ang Diyos. Yun ang una. Kaya tingnan niyo po, pag ako nagbigay ng sapilitan, sagutin niyo po ako, masaya ba pagka napipilitan ka lang pag nagbigay? Masaya ka ba kapag kapilit lang na nagbigay ka? Ang tanong ko sa iyo, yung binigyan, masaya kaya siya na maramdaman niya na yung nagbigay sa kanya, napilitan lang? Oh, remember my illustration? Di ko naman ano kaya kung halimbawa, bibigyan kita, ayan, sige, sa'yo na, saksak mo sa baga mo! Abay, pag natanggap na yan, tibay naman ang baga nito. Hindi lang yun, pati mukha. Ano ho? Kasi damang-dama mo na eh. Diba? Na nagbigay nga. Pero isipin nyo po, yung paraan pa lang, isaksak mo sa baga mo. O kaya kumakain ka, may humingi sa'yo, ay, lamunin mo! Diba? Nakasara yung bibig, pinalalamon mong pilit, sa ilong mo tuloy na, isipin nyo po yun. So, hindi masaya na magbigay na napipilitan ka. Hindi rin masaya yung binigyan mo na napilitan ka. At hindi masaya ang Diyos na ang pagbibigay mo, napipilitan ka. Sa isip-isip ko lang, pagka ang Kristiyano, tama ang puso, dapat bang pinipilit? Di ba? Kaya ang batas namin sa church, sa usapan ng giving, walang pilitan sa ayaw.
pero walang pigilan sa gusto. Hindi po pwedeng dahil ayaw mo, hindi na natin gagawin sa church. Kung ayaw mo, wag mo. Pero hindi para mapigilan yung ang puso nila ay nag-uumapaw sa pagmamahal, pasasalamat at pagkilala sa Diyos na kinikilala nilang dahilan kung bakit meron sila ng mga bagay na kanilang tinatangkilik. Amen? Huh? Let us enjoy giving. For God loveth a cheerful giver. Every man according as he purposed in his heart, so let him give. Hindi po pwede magbibigay. Nakakahiya naman, halos lahat nagbigay na. Ayoko namang makita na ako lang ang hindi nagbigay. Ayoko namang ang makita nila, ako lang ang hindi nagbigay. Kaya magbibigay na rin ako. Pilitan pa rin yun eh. Di ba? Napilitan pa rin yun in a way. Ganun pala. Nakalagay pala yung mga pangalan. Nakakaya namang hindi makita. Huwag kang magbigay dahil makikita yung pangalan mo doon. Yung iba naman, pag nagbigay at hindi nabanggit, natitisod naman. Kaya ang biro ko, kung ikaw ay natisod dahil hindi binanggit ang pangalan mo, edi sabihin mo sa pastor. Baka naman pagka sinabi mo sa pastor yan, baka hindi lang pangalan mo, baka pati address at saka suking tindahan mo, banggitin. Kaya lang, baka ihulog sa Dropbox, ano ho? Mga kapatid, naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin? Di ba? Huwag kang gagawa sa Diyos na napilitan ka lang. Pag-a-attend ka, maging masaya ka sa pagdalo. Kung sasamba ka, maging masaya ka sa pagsamba. Kung aawit ka, awitan mo ng may masayang puso ang Panginoon. Pagpupuri sa Diyos yan, hindi magiging masaya ang Panginoon na mabigat ang loob mo o kumakanta ka nang wala sa puso mo, nang wala sa kalooban mo. Everything na gagawin natin para sa Diyos, dapat gawin natin ng may masayang puso. At ang ating topic ngayon, giving, ang sabi po, every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Opo. Walang pilitan, pastor. Sabi nila, sa church namin walang pilitan. Opo, walang pilitan. Pero ang problema, yung usher, hanggat di ka naguhulog, ayaw umalis sa tapat mo. Walang pilitan sa church namin. Pero hanggat hindi nag-o-offering, hindi po, kaya ang ginagawa natin, kayo na pumupunta. Kasi magandang practice yun eh. Ang ibig sabihin nun, hindi ka para mapilitan. Ikaw ang magpapasya. Ha? Dalhin mo yung, ngayon, maawa naman kayo sa offering nyo, huwag nyo namang ibabato, di ba? Eh, minsan binabato nyo, kaya hilo po yung nakalagay na, ha? Kung, oo, kaya, niluwagan ba ito? So, ang akin pong gustong puntuhin, ngayong umagang ito, ang giving ay dapat maging enjoyable practice ng mga mananampalataya. Grace giving yan, mga kapatid. Ha? 2 Corinthians chapter 8, please. 2 Corinthians chapter 8. Moreover, brethren, would you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Anong ginawa nila? For to their power I bear record. Yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Ang key, verse number 5. Anong ginawa sa verse number 5? And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves unto the Lord and unto us by the will of God. Yung pala ang susi, bago ang pera mo, bago ang talent mo, bago ang kahit anong bagay na ibibigay mo, ang isang napakagandang matutunan ng mga Kristiyano, knowing and acknowledging that God is the owner of all things. Even yung ikaw mismo, sa Diyos ka, siya ang lumikha sa iyo. Lahat ng meron ka, sa Kanya nang galing. Ang inaasahan ng Panginoon, matuto ka, nakilalanin mo siya, at ang tamang pagbibigay, para maging tama talaga, ang unang pagbibigay muna ng sarili. Kasi kung yung sarili mo na ibigay mo, ano pa hindi mo maibibigay? Napakadali nang umawit sa Panginoon kung ini-offer mo na yung sarili mo sa Kanya, lalo na kung binigyan Kanya ng talent. Di ba? Napakadaling ibigay sa Diyos. Ang ikasampung bahagi, ba't makikisama tayo sa mga nagdidebate? Eh sabi ko nga, simple logic lang eh. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo na 100% that you are enjoying your life sa Diyos yan? Okay, 100%. Alisin muna natin po. For illustration sake. Alisin muna po natin. Brad, anong pangalan mo ulit? Okay. Dahil itong si Jello mukhang rich guy. Halimbawa lang,
Meron kang business. Ano pangalan mo? Nathan. Okay. Sabi niya, Nathan, gusto kitang, gusto kitang mabigyan ng pabor. Magbi-business tayo. Talaga? Paano ang arrangement? Wala kang pagpapilmahin. 100% sa akin manggagaling. Okay? Kaya lang, ang gusto ko, sa lahat ng magiging pagpapala o pakinabang, gusto ko yung 10% ibibigay mo sa akin. Ganon? Opo. Pasensya ka na. Yung 90% lang ang sa'yo. Isipin nyo, 100%. Wala ka doon kahit ano. 100% sa kanya galing yon. Okay? Binigay niya sa'yo. Ang sinabi lang niya sa'yo, yung 10% niyan, ibalik mo sa kanya. Magrereklamo ka ba? Bakit kailangan kitang bigyan ng 10%? 100% sa kanya galing eh. Tapos 10% lang. Alam mo bang pwede niyang sabihin, okay, ito yung 100% ititiwala ko sa iyo to. Yung 90, ibalik mo sa akin. Yung 10 lang ang sa'yo. Nakakasunod kayo? Kung 10% lang ang para sa'yo, naku, tutusin, wala ka naman kahit ano. Yung 100% sa kanya galing. Sabi niya, okay, heto yung 100%, titiwala ko sa iyo yan. Pero ang gusto ko, yung 90%, ibabalik mo sa akin. Yung 10% ang sa'yo. Kahit ganun ang arrangement, hindi ko nakikitang may karapatan akong magreklamo eh. Kasi 100% sa kanya galing eh. Pero tingnan niyo po kung gaano ka-considerate. Na ang sabi niya, okay, this 100%, ibibigay ko sa iyo, ititiwala ko sa iyo. Pero ang gusto ko, yung 10% niyan, isipin niyo po, 10% na lang ang ibabalik, nakipagdebate ka pa? Bakit kailangan ibalik mo sa Malakay? At palabasin mo para sa mga Israelian. Mga kapatid, ikaw, hindi ba sa 100% nang meron ka sa Diyos galing? Napakalaking bagay ba? Mga kapatid, sabi ko, pag inaral mo ang likas ng tao at nakinig ka sa likas mo bilang tao, ang tao talaga sa kalikasan, walang kasiyahan eh. Opo, isang illustration na nakita ko, Pastor. Kasi mahilig talaga akong kapag inaaral ko yung salita ng Diyos. Hindi sa komentary. Talagang, kumbaga gusto ko pong to dig deeper from the Word of God. Alam niyo po ba, ang typical ng mga nagbabasa ng Biblia, pag pinag-usapan natin, ano problema ni Adan? Anong problema ni Eva? Anong unang problema nila? Anong isasagot? Sinuway nila ang utos ng Diyos. Pero alam niyo po ba, na ang pagsuway nila sa utos ng Diyos ay bunga lang ng kanilang kawalan ng kasiyahan. So, ang unang problema, hindi disobedience. Ang unang problema, discontentment. Ang problema, doubt. Ang resulta, disobedience. Because of doubt, because of discontentment, they disobey the Lord. Paano ko sinabi yun? Paano ko naisip yun? Tingnan niyo po, nung likhain si Adan. Okay, para parehas, ikaw naman. Halimbawa, nilikha ka. Anong ginawa kay Adan? Saan siya nilagay? Sa halaman na ng Eden. At anong sabi ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay? Ang sabi niya, ano pangalan mo? Nolan? Okay, Nolan, of all the fruits of the trees of the garden, thou mayest freely eat. Sabi niya, lahat ng yan, pwede mong kainin. Pero sabi niya, Nolan yung isang bunga na to, huwag mong kakainin. Kasi pag kinain mo to, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Okay? Isipin niyo po mabuti, gaano kaya karami ang bunga at ang puno sa halaman na ng Eden? No exact counting. Walang eksaktong bilang, tama? Pero one thing is sure, sigurado napakarami nun. Diba? Ang tanong ko lang sa isip ko, nakain na kaya nilang lahat, kaya hindi sila mapakali na yung isang yung kinain pa rin nila? May sense? May sense, mga minamahal? Ang pwede. Sabi ng Diyos, lahat pwede nyo. Yung isa lang, iniisip ko, kahit na palabasin nyo na lang po, for illustration sake, palabasin na lang natin na yung bumbunga roon o yung puno doon, sabihin natin, 3,000 na lang. Sa palagay nyo kaya, nakain na nila yung 2,999? Para pati yung isang pinagbawal ng Diyos, ginalaw pa nila, kinain pa nila. So, sa palagay nyo, may punto ako? Anong unang problema? Disobedience ba? Hindi. Discontentment. Kaya sila sumuway, hindi sila nasyahan. Mga kapatid, ang Israelites, ganun din ang problema.
Yung 90% sa kanila na. Yung 10% ginagalaw pa. Di wala kasiyahan. Sana ba kung nagamit na talaga yung 90%? Baka medyo bagamat ang Diyos, pagka nag-utos siya, sumunod ka. Kasi kung hindi, may konsekwensya po yan. Hindi kailangan takutin ng miyembro, kailangan lang ituro ang katotohanan. Mga kapatid, 100% of the things that we are enjoying in this life, I believe no one can deny, it is from the Lord. Lahat yan sa Panginoon yan. Kaya mga kapatid, kontento ka ba? Huwag mo nang galawin yung para sa Diyos. Ang dami-dami nating ginagastosan sa buhay na ito. Tapos pag may project sa church, tulad ngayon, panel. Solar panel. Kami po mga kapatid, medyo mabigat yung project namin. Kasi ang gusto kong ngayon, yung ipakabit, hindi yung solar system na. Ang gusto kong ipakabit sa amin, pastor. Di ba? Pero magdidilim pa rin yan nagkaroon total eclipse, ano? Ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid, may proyekto sa church. Alam niyo po ba na hindi rin kailangan magpilitan? Pero tiyak na may mga mananampalataya, dahil generous ang heart, dahil grace, cheerful giver, mga kapatid, talagang ang hinahanap nila, yung every opportunity that they can share, that they contribute. At ang sentro ng mensahe natin, the reason why we enjoy giving, because of the principle of sowing for reaping. Diba? Let us enjoy giving and let us learn the principle of sowing for reaping. Hindi nyo kayang baguhin po yan. Hindi natin kayang sirain ang prinsipyo. Prinsipyo ng Diyos ang sowing and reaping. Wala kang karapatan na mag-expect ng ani kung hindi ka naman naghasik. Balikan niyo po yung teksto. 2 Corinthians 9. Verse number 6. Okay? Ang sabi po ng Bible, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. But he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Hindi ba lumalabas dyan ng usapan ng pagbibigay, ang ipinakikitang prinsipyo is the principle of sowing and reaping. So kaya ang first point natin, let us enjoy giving and let us learn the principle of sowing for reaping. Mga kapatid, hindi masama na kaya ka nagtanim kasi gusto mo, aani ka. Hindi masama yun. Kasi batas ng Diyos yun. Yan po ay prinsipyo na dinisenyo ng Panginoon. Na kung gusto mong umani, magtanim ka. Kaya naalala niyo po yung biro ko dyan? Ang simpleng sinabi, konti, hasik, konti, ani. Dami, hasik, dami, ani. Ano ngayon ang lulubas? La-ani, la-hasik, la-ani. Pagka lahasik, gusto ani, sinuswerte? Di ba? Ikaw ang magpapasya. Walang pupuwersa sa'yo. You just need to learn the teaching of God's Word concerning giving, that giving is actually sowing, and the principle of sowing for reaping. Itinuturo ng Diyos na kung gusto mong umani ka, magtanim ka. Kaya ang sabi niya, yung konti ang hinihasik, konti ang aanihin. Yung maraming inihasik, marami ang aanihin. Ano ang usapan ng hasik dito? Pansinin niyo po ang sabi ng verse number 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Meaning, ang context is about giving. Kaya paano po ba kung maghahasik ng marami? Amount po ba pinag-uusapan doon? Yes, po pwede. Pero actually po, dahil maraming klase ng giving sa Bible, kumbaga po, naghasik ka dito, naghasik ka, di ba? Naghasik ka directly for the master, for the mission, for the ministry, for the man of God. Yung maraming hasik na yon, marami ang panggagalingan ng ani. It is not just talking of the amount. It is actually the different kinds of giving taught, di ba? Sa Bible. So, yun po yun. So, the principle of sowing for reaping. Ikalawa, the practice of sharing for rescuing.
Di ba? So, ang makikita natin sa usapan ng giving is the principle of sowing for reaping and also the practice of sharing for rescuing. Ang 2 Corinthians chapter 8 ay nagpakita na kailangan po ng mga kapatiran ng rescue. Kailangan ng mga givers. Kailangan ng mga generous believers. At yun po ang kanilang ginawa. Even in Acts chapter 2, in Acts chapter 4, makikita nyo po na ang puso nila, ang lahat ng meron sila ay sa pangkalahatan. Mga kapatid, generous heart. Napakaganda niyan. Pagka tinignan natin ang Bible, ang turo ng giving, it is in the picture of sowing. Ang turo ng giving, it's also in the picture of sharing. Yung isa for reaping, yung ikalawa po for rescuing. May mga nangangailangan. Kaya magandang heart din po yan. And please don't get me wrong, hindi para magyabang. The reason why we are enjoying so many things in this life, hindi lamang po sa usapan ng hasik eh. Kahit ang tatay ko po noon, unbeliever pa, ang talagang puso niya mag-abot, yung tumulong. At hindi po namin maipaliwanag yan. Kasi na-observe ko yung ugali ng tatay ko na yon. Tandaan nyo po, unbeliever pa tatay ko that time. Di ba? At unbeliever pa rin po ako. Pero ang exposure namin, ang tatay namin napaka-bukas palad. Hindi kami mayaman, pero kapag kami nangangailangan, bukas ang puso, bukas ang palad na tumutulong. Alam nyo po, kahit unbeliever, kapag kapalabigay, ang gaan sa puso. Naging believer pa. Di ba? Kaya hindi namin maipaliwanag yun eh. How come? Na may mga natulungan po kami, samantalang hindi naman kami mayaman. Kailangan lang namin magbihis ng maayos kasi nakakahiya na pastor ka, hindi maayos ang bihis mo. Ngayon, pinagpapala kami ng Panginoon. At ang reason naman kung bakit dapat pagpalain kami ng Panginoon para pag nangaral kami na ang Diyos ay mapagpalang Diyos, kami mismo patotoo na mapagpala talaga siya. Mahirap naman paniwalaan nyo kami na mangangaral kami na ang Diyos mapagpala at ang lagi naririnig nyo sa amin, alam nyo po, pastor po ako, pero 3 linggo na po kaming hindi kumakain. Tapos ang preaching ko po ngayon, the gracious God. Mahirap paniwalaan yun. Diba? Halimbawa, may nag-offer sa inyo ng produkto. Sabi niya, alam mo, napakaganda nito sa kalusugan mo. Diba? Napakaganda nito. Alam mo, pati immune system mo lalakas. Sa palagay nyo, mainganya kayo? Ubo pa lang niya, nakakatakot na eh. Diba? Ba't ganun? Ganun siya, tapos nag-aalok siya. Hindi sinasabi niya, alam mo, kaya dapat mong bilhin to, kasi hindi ko iniinom yan, kaya ganito nangyari sa akin. Yun na lang siguro pinakamagandang lusot niya. Yun na lang siguro pinakamagandang lusot niya doon. Mga kapatid, kidding aside, hindi ba mas convincing na nagpipray tayo, nagpipreach tayo, na ang Diyos natin, mapagpalang Diyos, tapos nakikita nila, nakakatuwa naman tong pamilyang ito. Diba? Ang dami niyang anak, pero maaayos lahat. Bukod sa mga good-looking na, talagang alam mong well-provided pa. Bakit? Dahil magaling ang tatay? Hindi. Dahil mapagpala ang Diyos. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Di ko mabanggit ko lang to ha. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang isa sa iisipin mo, pag maraming anak, baka hindi maitaguyod. Pero ni isa sa anak mo, ni walang naligaw na mukhang pangit eh. Wala eh. Talagang mukhang pinagpala talagang lahat eh. Tama? So mga kapatid, that's the goodness of God. Because God is always true to His words. Bakit? Kasi yung mag-asawa na yan, pag may project sa church, isa sila. Sa hasik kagad. May project sa church. Hindi na para mag-away pa silang mag-asawa. Yung iba po, hindi makataas si mister. Bakit? Nakatingin si misis. Baka mamaya, pag uwi ko sa bahay, kami po mag-asawa, understood na po yun. Pagka po may campaign kami sa church, pag nagsabi po ako, dahil ako ang lalaki sa tahanan, tinatanong ko kung okay sa kanya. Pag may binili ako, kailangan mura lang yan. Mura ang sasabihin ko sa kanya, okay? Pero may mga times, binibisto ako ng anak ko.
So ang gusto ko pong i-point out mga kapatid, di ba? Understood na po yun sa amin. Pag may para sa church, hindi namin pagtatalunan yun. Hindi namin paghaawayan yun. Di ba? Kaya ko po silang isagot. Yung batas, for me and my house, we will serve the Lord. Ganun din po, dapat ang mga lalaking Kristiyano, pagka sumagot siya para sa Panginoon, dapat kasama ang pamilya niya. Kaya pati anak namin, kasama po doon mga kapatid. Damay-damay na. At dahil damay-damay kami, pati sa pagpapala, damay-damay din kami. Yes, may pakikinggan kayo yung kaisipang inilalagay ng dyablo o itong ipinapangaral ko sa inyo ngayon. Mga kapatid, the practice of sharing for rescuing. Alam nyo, kahit hindi ho tayo makinabang ng material, yung damdamin lang na nakatulong ka, nakaalalay ka, meron pangangailangan, naging instrumento ka, yung palang kaisipang yun, yung damdamin yun, ibang klase na yung, di ba, sayang dulot nito eh. Kaya importante po talaga. What is number 1? The principle of sowing for reaping. Maghasik tayo dahil doon may pag-ani. Yan ang giving sa Bible. Kaya i-enjoy natin ang paghahasik para i-enjoy din natin ang ani. The practice of sharing for rescuing. And then last, kaya kala nyo, ang haba talaga, no? Hindi naman. Marami lang po akong sinasabi. And the purpose of saving for rewarding. The purpose. Bakit ka nagbibigay? Sa layunin ng pagsisave. Pagsisave? Ibibigay mo nga. Well, iba ang mentalidad ng tao at iba ang mentalidad ng Diyos. Iba ang paraan ng tao, iba ang paraan ng Diyos. Malinaw po yan sa Bible. Di ba? Sa tao, para ka managana, kabig ng kabig. Mga kapatid, alam niyo yung Dead Sea? Ha? Alam niyo po ang Dead Sea? Lolo ko pumatay nun. Alam niyo kung bakit Dead Sea? Pasok lang ng pasok. Hindi lumalabas. Sa buhay, hindi mo rin may enjoy yun. Napasok lang ng pasok. Ibang-iba ang saya na ikaw ay nakapagbibigay. And you know what? Matthew chapter 16. Matthew chapter 6, verse 19 and 20. Matthew chapter 6, verses 19 and 20. Ang linaw po dito na ang giving, di ba? Ito ay sa purpose na makapag-impok. Ang sabi, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Verse number 20. Sabay-sabay. Okay? Ready? Begin. Amen? So lumalabas po ang giving, hindi lang sa idea ng sowing, hindi lang sa idea ng sharing. Ang giving po sa idea rin ng saving. Na yung ginagawa mo, pag-iipon sa langit. Kaya ang paborito ko pong statement dyan, ang usapan ng giving, pagpapala na sa lupa, gantimpala pa sa kabila. Kapag ka ang isang Kristiyano giver, mga kapatid, bukod sa may reward na naghihintay sa langit, may pagpapalang nakalaan sa lupa. Kaya ang sabi po, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Huwag natin pagkamalian ang talatang ito. Ito ay pagtuturo ng Panginoon sa mga tao dito sa lupa na ang lahat ng mga impok, ang lahat ng mga hakbang, ang lahat ng kaisipan, puro pang lupa, puro pang lupa, puro pang lupa. Kaya sinabi niya na yung pag-iipon na yan, ang iniipon nyo, kinakalawang, nananakaw, nasusunog. Hindi ba totoo? Pero yung kayamanan sa langit. Pagka pinag-usapan natin ang reward, di ba? Gantimpala at ganting pagpapala. Gantimpala at ganting pagpapala. Ano ang reward natin? Pagka nagsisave tayo mga kapatid, yung provision. Di ba? Ang Diyos ang siyang nagpo-provide
So anong sabi niya sa mga nagbigay para sa misyon? But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. But to do good, mga kapatid, and to communicate, sa ganyang sakripisyo, ang Diyos ay nalulugod. Kaya napakaganda po na ating matutunan ito, mga kapatid, na huwag kayong darating hanggang doon lang sa level na kaya ka nagbibigay kasi ibe-bless ka dito sa lupa. Sana po hindi yun lang ang inaabangan mo. Sana po ang ating pong dahilan, ito'y impok ko para doon sa langit. Tandaan nyo po ito, kung talagang ikaw ay Kristiyano, ang pagkamamamayan natin sa langit na. Kaya ang dapat ating pong pinag-uukulan, hindi lang ang mga bagay sa lupa, higit lalo ang mga bagay sa langit. Kasi kahit kaano katagal ang buhay mo sa lupa, may hangganan yon. Pero pagkatapos ng buhay mo sa lupa, eternity na po yon. Kaya importante na magkaroon tayo ng ganyang kaisipan ng ating impok, ng ating ipon, hindi lang sa lupa, kundi maging sa kabila. Amen? Mahirap po yung buhay na, di ba? Mayaman ka nga sa lupa. E bangkarote ka naman sa kabila. Mahirap din naman po yung mahirap ka na sa lupa, mahirap ka pa sa kabila. Okay? Maganda po yung mahirap ka sa lupa, pero mayaman ka sa kabila. Pero mas napakaganda lalo yung pinagpala ka na sa lupa. Diba? Eh, may gantimpala ka pa sa kabila. Mga kapatid, puso ito. Give, and it shall be given unto you. Ang sabi po, good measure. Ibig sabihin, kung good measure, may kulang o wala? Eh, good measure eh. Diba? Press down. Diba tayo ganyan? Halimbawa, natatanda ko sa Wendy's, ewan ko kung hanggang ngayon, may ganun pa po sila yung salad, di ba? Naku, doon kayo makakakita ng mga talented talaga, mga kapatid. Yung magugulat ka kung paano nila ginawa yon, yung nagkakamada ng salad, mga kapatid. Di ba? Eh ako po, pagka nagkamada ako nung konting-konti lang eh. Pero magugulat ka, alam nila kung ano ang gagawing pinakapundasyon, tapos para bang mga hollow blocks na inaasintayan, mga kapatid. Magugulat ka. Ang tawag doon sa salad niya, tower salad. Grabe! Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na ang isang bagay na dapat nating matutunan sa usapan ng pagpapala ng Diyos, ang Diyos ay nagpapala ayon sa aplikasyon mo sa Kanyang salita. Yes, may provision. At ang usapan pong reward, pati protection. Diba? At syempre pa, promotion. Okay? So, ang usapan ng giving, it is the purpose of saving for rewarding. Ang usapan ng reward, pagpapala, ganting pagpapala, at gantimpala. May provision, meron pong protection, meron promotion, and hey, may prizes. May premyo, may gantimpala. Kaya, kayo ho ang magpapasya. Ang sabi po, good measure. Di ba? So, kaya mong siksikin. Sisiksikin ng Panginoon yan. Mas magaling ang Panginoon na magsiksik, mga kapatid. Pressed down, shaken together, running over. Eh di sayang po, hindi. Yung idea ng umaapaw, yan ngayon na itutulong mo. Naintindihan niyo po? Namimit na ang needs mo, nakatutulong ka pa sa kapwa mo. Running over. Ano sabi? Shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Meron po akong mensahe, yung pong God's blessing is sufficient. Diba? God's blessing is satisfying, God's blessing is sufficing, sufficient, God's blessing is sustaining, God's blessing is surprising, kasi kung saan-saan ang gagaling. And then God's blessing is securing. Yan po ang blessing ng mga cheerful giver. Mga kapatid, meron pong biyaya ng pagbibigay. At meron pong biyaya sa pagbibigay. Kaya I hope and I pray na ngayon pong umaga, itatak nyo sa isip nyo, sowing, sharing, saving. Sowing, sharing, saving. Nagbibigay tayo because of affection, appreciation, and adoration. Ngayong umagang ito,
I hope and I pray na nakilos ang puso natin. Pastor, actually itong message na ito, ang magandang invitation dito, hindi yung paglapit sa harap eh. Kasi parang naririnig ko na meron kayong project, solar panel. Wag na muna solar system, mabigat yon. Solar panel muna tayo mga kapatid. At sa solar panel na yan, ang isang magandang pagkakataon ngayon, this is for the master, this is for the ministry, this is for the work of the Lord. Kaya ang pinakamaganda, Pastor, I do not know kung katulad ng dati, meron kayong commitment ba rito? Okay? So I believe, ang magandang invitation natin ay ang pakikibahagi po natin para sa solar panel ng Shekinah Glory Baptist Chapel. Yun ang pinakamagandang application. Yun ang pinakamagandang response sa message ngayon. Yung ikaw, sa pasya ng puso mo na hindi ka napilitan, kundi na-encourage ka, na-challenge ka, naniniwala ako sa katotohanan ng mensahe at ako ay nagnanais na maghasik, na makipagtulungan at mag-impok para sa bagay na nais ng Panginoon. So this time, manalangin muna po tayo. Gracious, loving Father, thank you so much for your word. Thank you for this message. Lord, I pray that this message will create a great impact in this ministry, particularly sa bawat nakinig ngayon. Umaasa po ako sa positibong tugon ng bawat anak mo sapagkat totoong-totoo ang iyong salita at lalong totoong-totoo ka na nagbigay sa amin ng iyong salita. Nawa sa pamamagitan nito, Panginoon, may pakita po namin sa iyo na talagang kami po ay nagtitiwala sa iyo at sa iyong mga pangako. Marahil po sa amin pong kalipunan ngayon, Panginoon, hindi po namin po pwedeng tiyakin na ang lahat ay positibo sa pagtanggap. Pero alam ko po, Panginoon, na ikaw ang nakakasino sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay napaka-clear sa bawat isa sa atin. Siguro po, ang isang dapat na na-establish sa atin, na ang lahat ng bagay ay sa Diyos nanggaling. Na ang lahat ng tinatangkilik natin sa buhay po natin, sa Diyos nanggaling. At ngayon po, sa atin pong naging pangangaral, niliwanag po sa atin that Him being the owner of all things, tinuruan po niya tayo sa kanyang salita. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. This time, ang ating pong magiging paanyaya ay para po sa nagnanais na maging bahagi ng pag-a-accomplish po natin ng solar panel ng church na ito. Ito po'y malinaw na gamit para sa ministeryo. And this is, I believe, an opportunity for us to apply this message. If the Lord talk to you, if the Lord touch your heart, and if you are 100 convinced that the message is right, that the Word of God is right, and then, in response to the message, in response to this message, ang akin pong iimbitahan ay ang mga nagnanais na maging kabahagi para sa solar panel ng church ito. Silently, you stand up and come to the altar. Gusto ko pong mag-take part. Gusto ko pong makibahagi. Walang puwersa ng kahit sino. Please, wag ho kayong maobliga sapagkat yan po ang ating pong tinalakay. Ang ating pong tinalakay ay ang patungkol sa masayang pagbibigay. Voluntary giving. Sa lahat ng naintindihan natin sa giving na itinuro ng Bible. At ngayon po, ang ating panawagan, specific po, na ako, ikaw, ay makikibahagi para sa proyektong para sa gawain ng Panginoon. Ito po ang kalooban ng Diyos para maiayos ang ministeryo. Again, pagliliwanag po, katulad ng sinabi ko po, wag ho kayong lumapit dahil naisip nyo na nakakahiya na hindi ako lalapit.
without forcing anyone. You and God. After hearing the message of the Lord this morning, kung ikaw ay may conviction ng banal na Espiritu, kung dama mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong puso, kung naliwanagan ka at gusto mong maging bahagi ng solar panel project ng church na ito, ang altar ay para sa iyo. Hayaan niyo pong ipanalangin ko po kayo sa inyong kapasyahan. Panginoon, ang lahat ng nandirito sa harapan, ekspresyon ng kanilang pagmamahal, pasasalamat at pagsamba, ang kanila pong paglapit na nagsasabing, gusto po naming makibahagi para sa solar panel project ng church na ito. Basbasan mo po ang desisyong ito, dakilang Diyos. Tatakan mo po ang araw na ito. Ngayon pa lang, Panginoon, panghawakan na po namin na ikaw ang Diyos na magiging masaya sa aming masayang pakikibahagi at pagbibigay. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na ang solar panel project ng church na ito ay accomplished na because of your generous people. I pray, O Father, na higit sa aming ibibigay sa iyong kalooban, sa iyong pangako, kami po ay iyong pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. We are acknowledging you, O God, as the owner of all things. At gusto naming maging mabuting katiwala mo. Sa biyaya mo, kami po'y magbibigay dakilang Diyos. Kaya hiling po namin ang iyong pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Please stay where you are. Wala mo na pong aalis. The invitation is very clear. And you know what? Hindi po kayo pinilit, kundi puso po nyo yan para sa Panginoon. So kaya ko lang po sinasabing magstay po kayo. Kasi sa natatandaan ko po, pagka may project kayo, meron po kayong. So pwede po bang yung nasa harapan, abutan po natin ng kung ano man po yan. Kayo po ang magde-decide. You pray to God. And if the Lord is, working in your heart, ito po yung magandang pagkakataon. Sige po, na lang po natin. Pag nakakuha na po kayo, pwede po kayong bumalik sa inyong upuan. Ginawa po natin to hindi para maobliga kayo. May sistema lang po para po sa inyong pagkukumit, una sa Diyos, and then sa proyekto po ng church na ito. Thank you so much. Na-bless po ba kayo, mga kapatid? Saan po kayo na-bless? Sa akin pong preaching o sa kwento ng haunted house? Pareho po. Salamat po. God bless you po. At pinupuri ko po ang Panginoon. Pastor Dave, please.